Welcome sa kayo mga boss. Naalala nyo ba ba ang player na ito? Na nakilala lang naman siya sa mga posterized dunk niya sa kanyang mga kalaban sa mahigit 200 dunks niya sa NBA. So sino nga ba itong mama na ito na high flyer na parang may spring ang mga paa dahil sa taas nitong tumalon na sa kabila ng height niya na 6'9" ay mayroon siyang 39 inches vertical lift. Request nga pala ito ng ating bossing na si Tombert TV. Well, shout out sa'yo idol. Subscribe na rin kayo mga boss sa kanyang channel para sa iba pang kwentong basketball gaya nito. So ito na nga mga boss, ang player na ating tinutukoy ay walang iba nga kundi si Kenyon Martin na first overall pick noong 2000 NBA draft. Simulan natin ng kwento mga boss sa kanyang high school days. Siya ay nag-aral sa 4 na magkakaibang mga school na kada taon nga ay lumilipat siya ng paaralan at dito ay naglaro siya ng 3 magkakaibang sports gaya ng baseball, football at basketball. Pero sa basketball talaga siya nakilala ng gusto. Noong senior year ni Kenyon Martin mga boss sa high school ay dito ay napansin siya ni John Lawyer matapos siyang mapanood sa isang game niya sa AAU tournament. Well, agad nga siyang inopera ni Lawyer ng scholarship para makapaglaro sa University of Cincinnati na agad naman niyang tinanggap dahil alam niya na ito ang unang hakbang para makapaglaro siya sa pinakamalaking liga ng basketball na NBA. Sa kanyang freshman year sa college mga boss ay medyo nag-adjust pa nga siya ng laruan dito dahil iba nga ang rules pagdating sa college basketball pero makikita pa rin sa kanya ang pagpupursige at determinasyon para mas madali siyang maka-adapt dito dahil alam niya na ito lang ang makakapag-ahon sa kanila sa kahirapan dahil noong mga panahon na ito mga boss ay sinusuportahan pa siya ng kanyang ina at ate para matustusan lang ang kanyang mga pangangailangan habang nasa college pa siya. Pero pagsapit ng kanyang junior year sa Bearcats mga boss, dito ay pinangunahan niya ang team matapos silang magtala ng 27 wins, 6 losses. At itinanghal pa nga siya mga boss bilang second team all-conference. At sa taon na din na yon mga boss ay pinangunahan din niya ang USA team at nakuha nito ang gintong medalya para sa ginanap na World University Games. At yan nga ang naging dahilan mga boss para maging matunog ang pangalan niya sa buong Amerika. So nagtuloy-tuloy nga ang magandang laro ni Kenyon Martin mga boss hanggang sa kanyang senior year dahil nag-average siya dito ng 18.9 points, 9.7 rebounds at 3.5 blocks kada laro. Kaya siya ang natanghal noon na consensus player of the year at naging top 1 pa nga sa ranking ang Bearcats mga boss para sa taon na yun. Pero isang pagsubok nga ang kinaharap ni Martin mga boss bago matapos ang kanyang college career dahil tinamaan nga siya ng isang matinding injury sa kanyang binti na naging dahilan yan para makaliban siya sa liga. Pero ganun pa man mga boss dahil sa magandang ipinakita niya sa Bearcats ay iniretiro nila ang jersey ni Martin bilang pagpupugay at pagpapasalamat sa mga naiambag nitong karangalan para sa University of Cincinnati. Matapos makarecover sa injury itong si Martin mga boss ay dito nga ibinuhos niya ang kanyang oras para sa pag-iinsayo dahil nalalapit na nga ang 2000 NBA draft. Sa kabila ng injury na kanyang natamo ay marami pa ring mga NBA scout ang gustong kuhanin itong si Martin. At dito nga ay hindi siya nabigo dahil nung 2000 NBA draft ay nakuha pa siya bilang first overall draft pick ng New Jersey Nets kung saan nga ay nakasama niya dito sila Stephon Marbury at Stephen Jackson. So dahil first overall pick nga itong si Idol mga boss ay malaki ang ine-expect sa kanya ng Nets at ibinigay sa kanya ang buong tiwala ng team dahil sa rookie season pa nga lang niya ay isinama na siya bilang starting lineup. Dahil nga doon ay mga dissenting numero naman ang pinakita ni Martin at nag-average siya sa kanyang buong rookie season mga boss ng 12.1 points, 7.4 rebounds at 1.1 assists per game. Kung kaya't napabilang siya sa NBA All-Rookie First Team at pumangalawa pa nga siya sa Rookie of the Year. Sa pangalawang season niya sa NBA mga boss ay tumaas nga ng bahagya ang kanyang kargada na nag-average nga itong ating bida ng 14.9 points, 5.3 rebounds, 1.3 steals at 1.1 blocks kada laro. At ang mga numero na yan ang naging dahilan para may angat niya ang Nets mula sa panghuling spot sa Atlantic Division at nakuha nila ang Eastern Conference title. Kasama sila Jason Kidd, Kerry Kittles, Kit Van Horn at Richard Jefferson ay pinangunahan ni Martin ang Nets patungo sa NBA Finals. So dito nga nakaharap nila ang defending champion na Los Angeles Lakers mga boss. Subalit winalis nga lang sila noon ng koponan ni Kobe at O'Neal at hindi nga nakaporma ang Nets ng kahit isa man lang panalo. Sa kanyang pangatlong season mga boss ay dito muli niyang nabuhat ang Nets patungo sa NBA Finals. Dito ay gigil makaresback ang New Jersey Nets mula sa pagkatalo nila last season sa finals na sa
pagkakataon na ito ay ang San Antonio Spurs naman ang kanilang dapat buwagin. Subalit talagang maalat ang Nets noon dahil bigo na naman silang makuha ang kampyonato at tinalo lang sila ng Spurs sa Game 6 ng NBA Finals. Sa sumunod na taon mga boss, si Martin ay nag-average ng 16.7 points, 9.5 rebounds at 1.3 blocks per game. Dito na nga siya napabilang sa kanyang una't huling All-Star selection sa taong 2004 para maging backup forward sa Eastern Conference All-Star team. At gumawa nga siya dito ng impressive 17 points, 7 rebounds at 3 assists. 2004-2005 NBA season mga boss nang mag-rebuild nga ang Nets sa kanilang roster at isa nga dito si Kenyon Martin na napasama sa trade at dito ay nailipat siya sa Denver Nuggets. Kapalit niya ang 3 future first round pick. Sa Nuggets mga boss ay nakasama nga niya dito sila Marcus Camby at future superstar noon na si Carmelo Anthony. Sa unang season niya nga dito mga boss ay nakapaglaro siya ng 70 games with averaging 15.5 points and 7.3 rebounds. Subalit sa off-season nga mga boss ay nadiskubre ang kanyang problema sa tuhod at noong May 16, 2005 ay nag-undergo siya sa isang microfracture surgery sa kanyang kaliwang tuhod. 2005-2006 season ay dito na nga nagsimula ang unti-unting paghina ng kanyang laro dahil nga sa kanyang natamong injury at bumaba talaga ng gusto ang kanyang produksyon na nasa 12.6 points na lang per game na ang naging resulta nga ay nalaglag sila sa first round pa lang ng playoffs. Dito nga ay nagkasunod-sunod ang kamalasan nito ni Martin mga boss. Pero nung 2008-2009 season mga boss ay nagkaroon na naman ng pagkakataon si Kenyon Martin na makapasok sa NBA Finals. Tapos nga makapasok ang Denver Nuggets sa Eastern Conference Finals. Balit kasamang palad nga ay nakaharap nila dito ang Los Angeles Lakers na may tambalan noon na Kobe at Pau Gasol. At di nga nakaporma ang Nuggets sa dalawang superstar ng Lakers. Well, sa 6 na taon nga ni Kenyon Martin sa Denver Nuggets mga boss ay nabigo nga siyang makakuha ng isang NBA champion. Dahil medyo umiidad na nga siya ng mga panahon na ito ay hindi na nga siya na-extend ng Denver Nuggets. Noong 2012 siya ay naging unrestricted free agent at dahil sa sumasadlak noon ang NBA sa lockout ay pumirma nga itong si Kenyon Martin sa Chinese Basketball Association para sa koponan ng Xinjiang Flying Tigers. Well, that time mga boss, siya noon ang may pinakamalaking salary sa CBA. Ngunit sa pagkakaroon nga nito ng problema sa kanyang pamilya mga boss ay pinakawalan nga siya ng Flying Tigers. Pero hindi nga lang agad siya pwedeng makabalik sa NBA sapagkat mayroong rules ang NBA na hindi ka muna basta-basta pwedeng makapaglaro hanggat hindi pa natatapos ang season ng huling pinaglaruan na liga ng isang player kahit pa na binitawan siya nito. Noong 2012 mga boss ay nakabalik nga si Martin sa NBA at dito ay mula naman sa kupunan ng Los Angeles Clippers. Kasama nga noon sila DeAndre Jordan, Chris Paul at Blake Griffin. Subalit paalat nga ang season na yun para kay Kenyon Martin mga boss dahil hindi nga nakapasok ang Clippers noon sa playoffs. Kaya agad nga siyang in-wave ng Clippers at dito ay napunta naman siya sa New York Knicks. At muli nga silang nagkasama ng kanyang teammate sa New Jersey Nets na si Jason Kidd. Pero noong mga panahon na ito mga boss ay maedad na nga silang dalawa at talagang iba na ang laruan kaya hindi na nga nila nagawang mailusot sa semifinals ng playoffs ng New York Knicks. 2014-2015 NBA season ang panghuling taon ni Martin sa NBA sa edad na 37 years old mga boss. Dito ay nakakuha pa nga siya ng kontrata mula sa Milwaukee Bucks. Subalit 11 laro nga lang ang kanyang nagawa dito dahil agad nga din itong ini-wave ng Bucks. Sa loob ng 15 years nga ni Martin sa NBA mga boss ay bigo nga siyang makakuha ng kahit isa man lang kampyonato. Pero napatunayan niya nung una pa lang sa kalakasan pa ng kanyang laro ay nagawa niyang bumuhat ng isang team sa NBA. Namuntikan pa nga niya ito mapag-champion. Sa ngayon mga boss, naglalaro na rin sa NBA ang kanyang anak na si Kenyon Martin Jr. para sa Los Angeles Clippers na todo naman ang suporta na ibinibigay niya dito dahil malimit nga itong makita na nanonood ng game ng kanyang anak. So ano ang opinion nyo mga boss? Kwento natin ito. I-comment lang sa baba at babasahin natin yan. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss at bago nga tayo magtapos ay nais ko muna humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para maging updated ka sa ating mga future videos.